What do you do with those who are newly elected and have no bad records? What do you do with them? Idadamay mo. We will be entering something like uncertainty and chaos in the political world. Pero ang gusto niya mangyari dito, mawala ang presidente. Kahit sabihin mo na snap election to, yun pa rin ang purpose mo. Tanggalan ng pwesto si Pangulo Marcos Jr. Bakit? Diba? Alam na this. Oh. Yan naman ang gusto ng mga DDS eh. Matindi ang pagtutol sa pinalutang ni Senador Alan Peter Cayetano na snap elections. Hindi raw ito ang solusyon sa problema ngayon sa korupsyon. Si Yuse Claire Castro naman may hamon kay Cayetano. Mauna ka na umalis sa pwesto. Magandang gabi, ako si Willard Cheng. At ako si Corina Sanchez Rojas sa mga kaibigan natin sa Cebu. Maayong gabi. Simulan na natin ang agenda. Hirit ni Senador Alan Peter Cayetano na snap elections, tinabla ng ilang mambabatas. Palace Press Officer Claire Castro hinamon ng senador na mauna na siyang mag-resign. Sa gitna ng usap-usapang ouster plot, Senate President Tito Soto kumpiyansa sa suporta ng mayorya. Loyalty check, hindi raw kailangan. Not under his watch, AFP Chief bumuelta sa umano'y nilulutong kudeta laban kay PBBM. Pinuno ng PNP pumalag din. Exclusive, Pamilya Revilla nakasungkit din ng bilyon-bilyong pisong kontrata mula 2016. Halos isang linggo matapos ang mapaminsalang lindol sa Cebu, ilang residente hindi pa rin daw naaabutan ng tulong. Pope Leo pinagdasal ang mga biktima. At Bitcoin pumalo sa bagong record high. Political reset. Yan ang pinalutang ni Senador Alan Peter Cayetano dahil sa umiinit na flood control scandal. Pero ang panawagan niyang snap elections agad tinabla ng ilang kapwa senador. Narito ang agenda report ni Lyja Bonzo. Sa gitna ng tumitinding isyu ng korupsyon, dapat nang mag-resign ang matataas na opisyal ng gobyerno mula Pangulo hanggang sa mga kongresista. Yan ang minumungkahi ni Senador Alan Peter Cayetano na sinabing snap elections ang solusyon para walang drama, walang excuses at walang recycling. Isang clean slate para raw sa mga Pilipino. At imbis daw na people power, sakripisyo dapat ang gawin ng mga public servant. Pero para kay Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson, ang pagpapakulong sa mga tiwaling opisyal ang solusyon, hindi snap elections. Yan din ang posisyon ni Senate President Vicente Tito Soto. What do you do with those who are newly elected and have no bad records? What do you do with them? Idadamay mo. We will be entering something like uncertainty and chaos in the political world. Dagdag ni Soto, kailangan ng buksan sa publiko ang deliberations ng Independent Commission for Infrastructure para maibalik ang tiwala ng tao. Sa panig naman ng COMELEC, iginiit ni Chairman George Erwin Garcia na hindi makapagsasagawa ang poll body ng snap elections kung walang batas na nag-uutos nito. Huling nagkaroon ng snap elections sa bansa noong February 7, 1986 na pinatawag ng ama ng Pangulo na si former strongman Ferdinand E. Marcos. Nabalot ng mga irregularidad ang botohan at nagsilbing mitsa ng EDSA
sa People Power Revolution na nagluklok kay Cory Aquino sa kapangyarihan. Para sa agenda, Lyja Bonzo, Billionaire News Channel. At kaugnay niyan ay makakausap natin ngayon, COMELEC Chairman George Garcia. Magandang gabi po sa inyo, Chairman. Magandang gabi po, Ma'am Corina. Sa mga kababayan natin, magandang gabi po sa inyong lahat. Opo, malinaw po ang naging posisyon ng COMELEC. Ano po, if there is no law, then there is no snap election. Ang ibig pong sabihin nito, siyempre sa lahat, sa nakararami po sa amin, hindi namin alam yung espesikong mga posibilidad at mga imposible sa elections po natin, election law natin. So wala pong ganong batas na papayag ng o infrastruktura para sa isang snap elections. Tama po kayo, Ma'am Corina, sapagkat sa ating pong saligang batas, 1987 Constitution, napakaliwanag po kasi na fix ang term ng presidente, vice-presidente, senador, congressman. Kahit nga po local officials ay naka-fix ang termino nito. Nagsisimula ng June 30 tanghali at matatapos ng June 30, 6 na taon pagkalipas po ng kanilang assumption to office. At kung sakali po magkaroon ng vacancy dahil namatay o nag-resign, yung mismong nakaupo ay meron pong paraan para ma-fill upan at mapunan yung mismong na naging puwang na yon o bakante na pwesto. So meron po tayong mga pamamaraan na gano'n. Ngayon po, mukha pong kakailanganin ng amendment sa saligang batas kung isasagawa ang isang snap election o kung hindi man ay magkakaroon dapat ng batas sapagkat Ma'am Corina, kakailanganin po ng guidance ng COMELEC kung paano ito isasagawa, anong posisyon ng mga involved kung sakali man at syempre kinakailangan po mag-appropriate ng public fund para po sa isang halalan. Hindi po basta-basta pwede na gumasto si COMELEC ng pondo o bigyan kami ng pondo para lang po gastusin sa isang halalan. Meron po ba tayong pera para sa isang snap elections? Ay wala po sa kasalukuyan, wala po tayong budget patungkol po dyan. Wala rin po doon sa dinefend namin budget sa Senado at sa Kongreso ay wala pong nakalagay patungkol sa kahit na anong klase ng eleksyon na ganyan. And therefore, ang pinaghahandaan po ng COMELEC ay yung barangay and SK elections ng 2026 at siyempre yung na-reset na Bangsamoro parliamentary elections. Ano po kaya ang tinatayuan na basihan nito pong si Senador Cayetano para siya po'y manawagan para sa isang snap elections? Alam kong this might be out of frustration or sobra po yung nararamdaman niyang galit ng tao o ng frustration din ng tao, pero may batas po ba siyang tinitindigan? Yung pong ating tinatawag na loss of trust and confidence, meron po yan sa parliamentary form of government. Ibig sabihin, kapag po sila ay ayaw na doon sa kanilang government, magkakaroon po ng declaration ng loss of trust and confidence at pagkatapos yung namumunong gobyerno ay kaagad magpapatawag ng isang snap election. Dito po sa atin, sapagkat tayo ay presidential election, wala po tayong tinatayuan na ganong klase na legal regime dahil nga po sa kung ano yung mga mali nung mga nakaraang administrasyon bago ang 1986 ay binago po ng 1987 Constitution. Sinigurado na mayroong systems of check and balances at sinigurado na ang termino ng nakaupo ay fixed lamang. At in fact nga po, ang presidente ay hindi pwedeng makatakbo maliban sa isang termino na pinagkakaloob sa kanya ng saligang batas. Kasi po kapag nagkaroon ng snap election, sabihin na po nating naipilit, ano yun, hanggang 2028 lang ang magiging termino po ng mga magwawagi sa snap elections na ito, hindi po ba? Napakadami po, Ma'am Corina. Maraming implikasyon. Opo, tamang-tama po yung binanggit yun. Ang dami po implikasyon. Ang daming dapat baguhin sa ating saligang batas sapagkat kung magkakaroon ng isang ganong klaseng eleksyon, tama po kayo, paano i-extend ba natin yung term o manunungkulan lang hanggang doon sa katapusan ng termino hanggang dapat 2028 lamang? Paano kung yung mahalal mag-insist na dapat ang termino niya ay dapat 6 years din? Ganong yan din po ang nakalagay sa ating saligang batas. So magbabago na po yung mismo nakalagay sa saligang batas and therefore mula doon onwards ay magkakaroon na po ng violations kabi-kabila sa mga probisyon ng ating konstitusyon. Meron po ba kayong nararamdaman na may kakagat sa panawagang mass resignation ng senador? Ay kami po, Ma'am Corina, basta po kung may magkakaroon ng vacancy dyan at sabihin sa aming punan yung vacancy na dyan, basta po ba may budget, basta po may panuntunan, willing po kami mag-conduct ng halalan kung sakali magkakaroon ng vacancy. Kaya nga lamang po nitong nakaraan, halimbawa po nung na-appoint si Secretary, ngayon ay dating Senador,
Sani Angara, hindi po sila nagpatawag ng special election. Pero sa House of Representatives, pagka po merong namamatay o halimbawa nagre-resign na miyembro, nakakapagpatawag po ng special election. Napakagastos po kasi ng isang special election, Ma'am Corina, para ka rin nagpatawag ng isang regular na halalan na kung saan kung ito'y automated, mga 40 billion ang gagastusin natin, at kung ito naman ay manual na halalan, mga 20 billion ang kakailanganin gastusin, lalo pa kung ito ay buong Pilipinas at hindi lamang limitado sa isang distrito. 40 billion. Pwede pong hingin sa kontraktor at politiko. Ano po? Yung makikita nating talagang kumuha ng pera, konti lang yung 40 billion na yan. Opo. Pero basta ito pong malaki na rin. Basta po, yan po ang kalimitan na gagastos natin kapag tayo ay nagko-conduct ng isang national and local elections. Nagbibiro lang po ako. Maraming pong salamat, COMELEC Chairman George Garcia. Salamat po, Ma'am Corina. Mauna ka na. Yan ang hamon ni Palace Press Officer Claire Castro kay Senador Alan Peter Cayetano matapos itong humirit na magbitiw ang lahat ng elected officials at magkaroon ng snap elections. Sa kanyang vlog, sinabi ni Castro na paraan lang ito ni Cayetano para mapatalsik si PBBM at maiupo ang mga taong gusto niya para sa posisyon. Ipinaalala rin ni Castro ang campaign promise ng senador na 10,000 piso kada pamilya na hanggang ngayon ay pangako pa rin. Kung what if, sabi natin, mauna ka na. Total, aminado ka, politicians are suspects, kasama ka, ikaw ang umamin, ikaw pa lang ang umamin, edi, ikaw ay suspect. Politicians are suspects. Hindi lahat, di ba? So since politician ka at ikaw ang umamin, suspect ka. Pero ang gusto niya mangyari dito, mawala ang presidente. Kahit sabihin mo na snap election to, yun pa rin ang purpose mo. Tanggalan ng pwesto si Pangulo Marcos Jr. Bakit? Di ba? Alam na this. Oh. Yan naman ang gusto ng mga DDS eh. Hindi rin pumasa sa ilang kongresista ang panawagang political reset ni Senador Alan Cayetano. Ang kanilang reaksyon sa agenda report ni Mavic Trinidad ng Abante. Panggulo lang. Yan ang tawag ni House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino sa palutang ni Senador Alan Peter Cayetano na magkaroon ng snap elections. Inililihis lang daw ng senador ang atensyon mula sa isyu ng korupsyon sa flood control projects. Para naman kay Bacolod Representative Albi Benitez, may dalang panganib ang suhestyon ni Cayetano. Sabi ni Benitez, hindi napapanahon ang snap elections, lalo na sa kasalukuyang sitwasyon ng politika sa bansa. Delikado rin daw ang mungkahi ni Cayetano dahil maaari ring magresulta sa pagkawala ng bisa ng konstitusyon. Para naman kay Akbayan Party List Representative Percy Sendanya, ito panawagan para sa snap election, sa tingin ko dito medyo tone deaf. Ang panawagan ng taong bayan ay accountability, panagutin yung mga nagnakaw sa kaban ng bayan, hindi eleksyon ang sagot dito. wala ring nakikitang dahilan si Akbayan Party List Representative Shell Jokno para mag-snap elections. Bakit natin gagawin yun? Kita nyo naman dito sa Kongreso, tuloy-tuloy ang trabaho ng lahat ng mga mambabatas. At malapit na rin natin na matatapos ang budget season. Kaya wala kami nakikitang dahilan kung bakit natin gagawin yan. Para naman kay 4-piece party list at House Minority Floor Leader Marcelino Libanan, sa halip na snap elections, constitutional change ang mas mabuting isulong para sa tunay na pagbabago. Hindi lang sa mga nakaupong politiko kundi sa buong sistema. Sa ngayon may pending bill na sa Kamara na nananawagan ng Constitutional Convention o CONCON. Si dating Taguig Mayor Lino Cayetano sang-ayon sa panawagan ng kanyang kapatid na magbitiw sa pwesto ang lahat ng mga opisyal ng gobyerno at magsagawa ng snap elections. Pero naniniwala siya na dapat mag-umpisa ito sa kanilang pamilya mismo. Anya, dapat ay walang Cayetano ang kumandidato sa 2028. Dati nang sinupalpal ni Lino Cayetano ang isa pang naging pahayag ng kanyang kapatid. Ayon kasi sa senador, guilty ang lahat sa vote buying, pandaraya, pagnanakaw at pagsisinungaling. Ang importante raw ay yung pagsisisi.
Para sa agenda, Mavic Trinidad, Abante. Impossible dream. Ganito inilarawan ni dating Presidential Legal Counsel Salvador Panelo ang hirit na snap elections ni Senador Alan Cayetano. Hindi naniniwala si Panelo na magbibitiw ng pusa ang mga elected na opisyal. Anya, tulad ng linta, kakapit ang mga ito sa kanilang source of wealth and power. Kung ang layunin daw ay fresh start at clean slate, ang solusyon umano ay ang pagkakaroon ng revolutionary government at pagbuwag sa Kongreso. Kung hindi, magpapatuloy daw ang anyay vicious cycle ng pag-elect ng mga opisyal na magnanakaw ng pera ng bayan. Makakausap naman natin ngayon, political strategist Lito Banayo. Magandang gabi po sa inyo, Ginong Banayo. Magandang gabi sa iyo, Corina. So ano naman po ang inyong opinion dito po sa panawagang mass resignation ni Senador Alan Cayetano? Well, unang-una, alam nating lahat na hindi mangyayari yan dahil wala namang magre-resign. Iilan lang kung meron man, no? Lalo na yung mga bagong halal nitong kararaan na 2025 elections, no? So, it's impossible. It's not going to happen. Pero, dapat rin nating maintindihan where Alan Cayetano is coming from. At least nalalaman niya or napapansin niya na sobra na ang galit ng tao sa hindi lang sa mga politiko, kundi yung sistemang nagpapairal ng ating politika. No, para bang hopeless na ang ating sistema, no? Kanya ganon. I can understand where he's coming from. So what about Talagang, what about the opinion na siya po'y nanggugulo lamang daw o parang nanlilihis ng usapan? I don't think so. Hindi naman siguro ganon, hindi naman para gawin. It's more parang siya mismo parang napi-feel niya na galit na ang tao sa mga nangyayari. Dahil yung corruption masyado malawak hindi naman lahat na halos no? Not only the executive but even the legislature, almost both houses of Congress, no? So talagang ang tao naghahanap ng sistemang mas matino. And we are not seeing it from where we are right now, no? Sa palagay po ba ninyo, the situation today is opportunistic, meaning it is opportune, ito po isang oportunidad para maisulong ng dalawang kampo, meaning kampo ng Marcos at kampo ng Duterte, na isulong po ang kanilang mga propaganda, ang kanila pong mga gustong mangyari sa dulo, which is 2028. Well, obviously, no, ang problema nga is meron ding mga tao, mga kababayan natin na parang hindi na mahihintay yung 2028 kasi tagal pa nun. That's more than 2 years down the line, no? At saka kung ang pagpipilian, yun pa rin the same dynasties, the same contractors, the same parang mangyayari sa atin, di ba? Yun ang nakikita ko malaking problema. That is why ang nakakatakot dito kung merong mga adventurists, no, like from the military or na umisip ng ibang paraan. Huwag naman sana. Ayun, okay. So, alright, kung hindi mass resignation at snap elections, anong tingin po ninyo sa sinabi ni Senador or Senate President Tito Soto na the only way really is to make sure that people go to jail? Accountability. Well, that is the cry of the moment, no, yung accountability. Pero kung aasahan naman natin, yung ICI, gaano katagal? Kasi investigative body lang yan Recommendatory lang. So after the recommendation, it goes to the ombudsman. After the ombudsman comes up with its preliminary investigation, tsaka palang pupunta sa Sandigan Bayan. So baka ang mangyari parang Napoles, no? Naghintay, tumagal lang ng tumagal. At also in the case of Napoles, years ago, may mga nakulong pero hindi lahat. Nang nasa kanyang listahan. Yung chief of staff ni Bong Revilla na namatay ng kaawa-awa nga, namatay na sa kulungan. Pero sila lang. Pero yung big fish among the legislators, among the politicians, wala Lusot din di ba? Kumbaga parang nakapagpakulong ng ilan, humupa na yung galit ng tao, natabunan, nagkalimutan na. Yun na nga. Kaya dapat talagang panawagan natin, huwag humupa yung outrage, no?
at tayo bantayan natin ang husto yung mga nangyayari. Let's demand accountability and transparency. Sa inyo pong column, nabanggit din po ninyo na maaring sangkot ang COA sa flood control scandal. Sa tingin po ninyo, gaano kalalim ang kanilang pangungunsinti o ang iskandalo na namang ito? Well, hindi lamang sa lower level na COA, no, na resident auditors kasi yan. Pero bakit pati isang commissioner ng COA o asawa nakisawsaw na rin sa flood control, di ba? So you can see that it goes all the way to the top. Parang lahat ng sangay ng gobyerno, merong kalukuhang nangyayari. Hindi lamang flood control, pati school buildings, may mga ghost school buildings, may mga ghost hospitals pa kung ano-ano na, no? Parang ano ba ito nangyayari? Wala nang katapos sa korupsyon. At parang imposible na hindi alam ito ng Commission on Audit. That's what you're saying. Precisely, yes. Okay. Sa ICI investigation naman po, dapat po ba itong isa publiko? Do the people trust the ICI enough na titigil halimbawa ang Senate Blue Ribbon Committee ng kanilang pag-iimbestiga at iiwan na lamang po sa ICI? Hindi. Dapat, absolutely, it must be open to the public, open to the media. If at all, kung talaga merong yung mga revelations, pwedeng mag-executive session, no? yung delikadong revelations that may impact on national security. But otherwise, everything should be open and transparent. I see. Okay, maraming salamat po sa inyong panahon para sa amin. Political strategist, Lito Banayo. Maraming salamat din, Corina. Not under my watch. Yan ang sagot ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. sa umano'y nilulutong kudeta laban kay PBBM. Tinabla rin ng PNP ang panawagang bawiin na ang suporta sa Pangulo. Narito ang agenda report ni Francis Folve. May panawagan sa mga sundalo, pulis at reservist na kumalas na kay Pangulong Bongbong Marcos at pababain siya sa pwesto sa gitna ng isyu ng korupsyon kaugnay sa mga flood controls project. Tuldukan ang korupsyon sa Pilipinas! Sa mga kilos protesta noong September 21, ilang retiradong general at mga dating sundalo ang sumama sa marcha sa Gate 4 ng AFP headquarters sa Camp Aguinaldo sa Quezon City. Una nang inamin ni AFP Chief of Staff, General Romeo Browner Jr. na may kumausap sa kanya na ilang retiradong general para bawiin ang suporta kay PBBM. Sa POCA Forum, sinabi ni Browner na tila katulad noong EDSA 1 at EDSA 2, lumakas ang pagkalampag sa militar. There were some recruitment activities, so to speak, of, sad to say, some of them retired officers of the AFP trying to reach out to the younger officers, trying to reach out to the commanders, reaching out to me even, no? And convincing us to intervene through several means. No? Maaring through a coup d'etat as written, a military junta, in order to come up with a reset for the entire Philippine society, or withdrawal of support. Pero pinabulaanan ni Browner na may nilulutong kudeta laban sa Pangulo. Nagulat daw siya nang mabalitaan niya ito at tinanong niya mismo ang Pulitzer awardee na nagsulat ng artikulo kung saan si Browner pa mismo ang kinukot umano nito. If you're referring to me, then I can tell you directly that I did not talk to any religious group. I did not plan a coup d'etat with the Secretary of National Defense, directed by the CIA. Giit pa ni Browner, itinuturing ang coup rumors na litmus test sa mga sundalo. We had this experience twice already, but look at where it brought us. We are still here. So we believe that a military intervention in any form is not the solution to the things that we are now experiencing in our country. Sa hanay naman ng PNP, hindi raw kailangan ng loyalty check.
Sa akin, wala pa namang kumakausap, as well as my staff, as well as the commanders, and even the regional directors, kasi yan ang mga pinaka-importante, whether civilian and or retired armed forces or Philippine National Police officials. At sakali mang mangyari ito, Pagka meron, and then maybe pwede ko silang kausapin not to do it and what's the basis. sapat na raw ang sinabi ni PBBM na siya mismo nais nang mapahinto ang korupsyon. Kaugnay nito, nakalatag na ang plano para sa panibagong kilos protesta na ikinakasa ng iba't ibang grupo sa November 30, Bonifacio Day. Plansyado na rin daw ang seguridad para hindi na maulit ang nangyaring riot sa Maynila noong September 21. Para sa Agenda, Francis Polbe, Bellionario News Channel. Sa paglalim pa ng investigasyon, dumarami ang nakakalagkad sa flood control scandal. Pero hindi nagbabago ang posisyon ni PBBM, no sacred cow sa ilalim ng kanyang administrasyon. Narito ang agenda report ni Ivy Reyes. Nasa bakuran na ng malalaking pangalan ang investigasyon sa maanomalyang flood control projects at wala raw pakialam ang Pangulo kahit pa masagasaan ng kanyang mga kaalyado. I think we're already there. Yeah. Why would I even start such a thing if it was somehow for political advantage? Yes. The reason I brought it up and made it part of the national discourse was quite simply because this could not go on. Sa pinakabagong episode ng kanyang podcast, ayaw daw ng Pangulo na maging isa sa mga leader na walang aksyon pagdating sa korupsyon. Ayon kay PBBM, hindi rason ang limitadong termino para hindi panagutin ang mga salarin sa malawakang anomalya ng budget insertions. Hindi rin daw sapat ang pagbibitiw nila sa pwesto. There is a great deal of damage that has been caused. Not only financial damage or economic damage, but actual damage to people's lives. I mean, very simple. A lousy flood control project that collapsed during the flood that killed a family. I mean, how can you live with that? I can't live with it. Noong nakaraang linggo, nagbitiw bilang Ako Bicol Party List Representative si Zaldico, ang isa sa mga nasa sentro ng flood control scandal. Samantala, muling lumutang sa podcast ng pagkakatanggal ng LGU Acceptance Certification sa ilalim ng Duterte administration. Ayon kay PBBM, hindi raw niya malaman kung bakit ito tinanggal ng dating administrasyon. Apparently, in the last administration, they removed that entirely. Okay. And I was shocked. Yeah. I was shocked because this is like standard procedure. Ang LGU acceptance rule ay isang safeguard pagdating sa government transactions. Bago mo bayaran ng isang contractor, kailangan mo nang pumasa ng proyekto sa inspection ng LGU. Nakasaad din kasi sa guidelines ng Commission on Audit na sakalang babayaran ng contractor kapag 100% accomplished ang proyekto. Ayon sa Pangulo, hindi talaga pwedeng madaliin ang investigasyon sa malaking anomalya gaya nito dahil ang pagtuturuan ng pangalan ay political strategy umano na nakakapagpatagal ng proseso sa pagpapanagot sa mga nasa likod nito. Para sa Agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel. Sasalang na sa ICI investigation si dating DPWH Secretary at Senador Mark Villar at ang tinaguriang flood control royalty na sina Curly at Sara Diskaya. Bukas itutuloy ang pagdinig ng ICI at kumpirmadong dadalo ang senador at ang Diskaya couple. Ayon sa ICI, mananatiling sarado sa publiko ang kanilang mga pagdinig para maiwasan ang trial by publicity at magamit ang issue sa politika. Tiwala si SP Tito Soto na nananatiling stable ang Senado at hindi kailangan ng isang loyalty check. Ito'y kaugnay sa mga umiiral na usapin na posible na namang magkaroon ng pagbabago sa liderato sa upper chamber. Nagbabalik si Elijah Bonzo. Sa gitna ng usap-usapan sa umanong ouster plot at sa mga ulat na may iba na raw sinusuportahan ang Senate majority, ani Senate President Tito Soto, Nagkakausap-usap naman kami pagka mayroong mga lumilitaw na ganyan. How confident are you, SP, that the majority bloc still supports your Senate presidency? I'm quite confident.
Wala raw balak mag-loyalty check si Soto sa mga kapwa niya senador. Para sa kanya, stable ang Senado. And we will make sure, under my leadership, we will make sure that everything will be transparent. Everything will be accountable. Sinundan ng umanong ouster plot sa Senado ang resignation ni Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson bilang chairman ng Blue Ribbon Committee. Pahayag ni Lacson, mula ito sa anyay disappointment na nakuha niya mula sa mga kasamang senador. I think the way he ran the Blue Ribbon Committee hearings were very good. So, siguro, the man is frustrated. Sa isang phone call, nagkausap daw sina Soto at Lacson at kinumpirma nitong nagpahayag na ang senador sa plano nitong magbitiw. Kung matuloy man, buo raw itong susuportahan ni Soto. Wala pa raw naiisip si Soto na maaaring pumalit kay Lacson sa oras na mabakante ang chairmanship ng Blue Ribbon Committee. Aniya, mahirap sundan ang yapak ni Lacson. Sa pagkakataon na matuloy ang resignation ni Senator Lacson, magpapatuloy pa rin daw ang investigasyon ng Senado sa flood control scam. Anila, marami na silang nakalap na ebidensya at importante na maibigay ito sa ICI at sa DOJ. Para sa agenda, Lyja Bonzo, Billionaire News Channel. Sa kapapasok lang na balita, formal nang nagbitiw bilang Blue Ribbon Committee Chairman si Senador Ping Lacson. Kinumpirma ni Senate President Tito Soto na natanggap na niya ang resignation letter ni Lacson. Malubha pa rin ang sitwasyon sa ilang lugar sa Cebu. Ilang araw matapos yanigin ng malakas na lindol ang lalawigan. Puspusan man ang relief operations, may ilang residente pa rin ang hindi naaabutan ng tulong. Yan ang agenda report ni Marian Uy. Sa ika-6 na araw mula na mangyari ang lindol, marami pa rin sa mga biktima sa kalsada ang umaasang mabigyan ng biyaya. Tubig ang kanilang gustong matanggap. Wala man daw silang ibang hinihingi. Kung may magbigay ng pagkain, okay naman. Pero tubig ang anila importante. Relief goods, do not delay. Subalit si Aling Telma, di maiwasang magalit. Anya, may ilan kasing dumadaan na may kargang relief goods, imbis na tumigil, tinatapon lang sa kanila ang mga bottled water. Ma'am, di pang itsa nila, ma'am. Kuha sa kasana, kalimot lagi ko may pang akong ibidiyuhan. Pag-itsa, ko nga, uy, dili na lang ko muinam. Kay maligsan naman lang ko, kay naidaghan sa kiyanan. Uy, sa kanya nga, nagun tayo pa isa. Panghatak, panghatak. Kung di mo manghatak, sumo. Natin ang hatak, ma'am. Ingon, linya-linya. Gabot na mo dito. Wala na, wala na. Pakiusap ng mga biktima sa mga nagmamagandang loob na namamahagi ng ayuda na sana'y tratuhin sila na maayos. Nasasaktan sila kasi tila ba daw pinipili lang, pero wala naman sila umanong problema sa ayuda mula sa gobyerno. Nakatanggap naman sila ng family food box mula sa Department of Social Welfare and Development. Samantala, naabutan ng Billionaire News Channel ang pagtutulungan ng mga empleyado ng munisipyo at bumbero sa Daan Bantayan. Gamit ang hagdanan, kinukuha nila ang mga importanteng gamit at mga office supplies sa munisipyo. Kailangan nila lumipat ng opisina, hindi kasi ligtas ang municipal hall. Walang makapasok dahil puno pa ng debris ang paligid. Bitak-bitak, maging ang daan sa labas ng munisipyo. Ang mga empleyado, bitbit na ang municipal seal, dadalhin sa Barangay Paho. Lahat ng mga gamit sa opisina na kayang dalhin, dala na nila patungo sa temporary na municipal hall. Back to work na rin kasi sa araw na ito. Ilang metro lang ang layo sa munisipyo ang nawasak na simbahan ng Santa Rosa de Lima. Hindi naman tumitigil ang pagdating ng tulong mula sa iba't ibang lungsod sa Cebu. Ipinadala rin ng Carcar City Emergency Team ang isang truck na relief goods kasama ang kanilang mga emergency responders. Para sa agenda, Marian Uy, Billionaire News Channel, Cebu.
umalo na sa higit 2 bilyong piso ang pinsala ng lindol sa Cebu sa infrastructure sector. At bukod sa takot ng mga Cebuano dahil sa aftershocks, pinangangambahan ding gumuho ang mga tulay na bukod sa daanan, temporary shelter din para sa ilan. Ang detalye sa agenda report ni Andrea Salve, live mula sa Tabogon, Cebu. Andrea, kumusta na ang sitwasyon dyan? Willard, isa ang tulay na nasa likuran ko sa mga napinsala ng nakalipas na lindol. Bukod sa mga residente ng Barangay Somoza, dito rin dumadaan ang mga bumabiyahe mula pa sa mga karatig barangay at bayan papunta sa Bugo City, ang pinakamalapit na lungsod sa bahaging ito ng Northern Cebu. Hirap na makatulog sa gabi ang pamilya Poyos. Kabilang ang 2 bata, 6 silang pinagkakasyang mga sarili sa ginawang tent gamit ang tolda at mga sako ng pig feeds mula sa pinagtatrabahuang piggery. Nitong linggo ng gabi, umulan sa bayan ng Tabogon, kaya ang pamilya kanya-kanya ang takbo sa pinakamalapit na masisilungan. Ang pangamba naman nila, baka bigla ring tumama ang aftershocks ng magnitude 6.9 na lindol na nagpadapa sa Northern Cebu. Pansamantala pa naman silang natutulog sa baba ng tulay na nabiyak ng lindol. Kana na ang buwak ka, dili pa yung anak gid pakabuntag. Ya sige pa maging aftershock. Mo na to nga pagka nag-anam na gyud na siya, ug wa na gyud kalusno na gyud. Gamay na lang gyud kuno nagkuha nga anak na ba, adawon na. Importante raw ang tulay na ito dahil bukod sa National Highway, dito rin daw dumadaan ang mga biyahero na mula pa sa bayan ng Borbon, papunta sa Tabogon hanggang sa pinakamalapit na syudad ng Bugo. Ang kabilang daan naman, sira rin ang tulay kaya tinambakan nila ng anapog para magamit ng mga residente. Importante kayo na siya nga tulay din ha ma'am. Oy kay mao man jud nay miin nga agian di kag Tabogon, padong sa Bugo, mao gyud na siya agianan gyud diha. Importante gyud kay na siya nga tulay. Nakarating naman sa pamilya Poyos ang relief goods mula sa lokal na pamahalaan at pribadong mga organisasyon. Ito raw muna ang kanilang pagtitiisan habang patuloy pa ang aftershocks. Pero hangad din nilang may dumating na dissenting tent para pansamantalang tuluyan ng kanilang pamilya. Willard, kung makikita mo sa aking likuran ay hinarangan na nila itong tulay ng mga sanga ng kahoy, kinordonan at nilagyan pa ng traffic cones sa magkabilang dulo. Sinuri rin daw ito ng engineer kanina na mahigpit na nagpaalalang bawal mo na itong gamitin sa ngayon. Willard. Andrea, bali wala bang mas stable na masisilungan or temporary na evacuation center para sa pamilya Poyos at iba pang mga apektado ng lindol dyan? Merong evacuation centers, Willard, kaso nasa kabilang bahagi iyon ng kalsadang ito, bawal daanan itong tulay, kaya dito sila nananatili kasi nandito rin ang kanilang hanap buhay malapit sa kanilang binabantayang piggery. Willard. Alright, sana makarating na yung hinihiling nilang tent, Andrea. Maraming salamat at ingat kayo dyan. Andrea Salve, nag-uulat ng live mula sa Tabogon, Cebu. Nagpaabot naman ng panalangin si Pope Leo sa mga biktima ng lindol sa Cebu. Ayon sa Santo Papa, nakikisimpatya siya sa mga apektado ng trahedya at nanawagan ng pagkakaisa, pananalig at tiwala sa Diyos. Sa huling tala ng NDRRMC, 72 na ang namatay at mahigit 500 ang sugatan. Napinsala rin ng higit 18,000 na mga kabahayan at daan-daang istruktura. On the evening of Tuesday, September 30th, a strong earthquake struck the central region of the Philippines, particularly the province of Cebu and neighboring provinces. I express my closeness to the dear Filipino people, and in particular, I pray for those who are most severely affected by the consequences of the earthquake. Pamilya Revilla nakasungkit din umano ng bilyon-bilyong pisong government contract. Susunod yan sa agenda.
Traffic check muna tayo ngayong Lunes sa EDSA Mega Mall. Mabagal ang daloy ng mga sasakyan sa north and southbound lanes. Hindi lang sa larangan ng showbiz gumagawa ng ingay ang mga revilla, kundi pati sa politika. At tulad sa mga artista, hindi rin nawawala ang kontrobersya. Sa pagpapatuloy ng pagsusuri ng Bilyonaryo News Channel, nadiskubring nakasungkit din ang halos 5 bilyong pisong kontrata umano ang mga revilla. Narito ang exclusive agenda report ni Joash Malimban. Bukod sa mga tauhan ng DPWH, damay na rin ngayon sa investigasyon ng DOJ ang mga tinaguriang contractors. Ito raw yung mga congressman na kontratista rin pala o di kaya may malapit na kamag-anak na government contractor. Sa isang ulat ng Philippine Center for Investigative Journalism, inilabas nila ang partial list ng mga kongresista na may koneksyon sa mga kontratista. Kasama rito si Cavite 1st District Representative Jolo Revilla, ang kapatid nitong si Aguimat Party List Representative Brian Revilla, at ang kanilang nanay na si Cavite 2nd District Representative Lani Mercado Revilla. Ayon sa mga dokumentong nakuha ng Bilyonaryo News Channel, auntie ni na Congressman Jolo at Congressman Brian ang may-ari ng Graya Construction Corporation na walang iba kundi si Rebecca Bautista Ocampo na mas kilala sa pangalang Princess Revilla. Siya ang pinakamalaking shareholder ng kumpanya ayon sa General Information Sheet ng Securities and Exchange Commission. Kapatid ni Princess si dating Senador Bong Revilla na kamakailan lang ay lumutang din ng pangalan sa mga dawit sa flood control scandal, isang bagay na mariing itinanggi ng dating senador. Sometime in the year 2024, Senator Revilla and I met where I gave him a list of projects given to me by Engineer Alcantara. Senator Revilla asked for a commitment, which I suggested. Then he approved at 25% of the total amount of the projects indicated in the list here to attach as Annex C. Isa pa sa kanilang mga kapatid, si longtime Bacoor City Mayor Strike Revilla. Mula 2007 hanggang sa kasalukuyan, hindi na nawala sa kanilang pamilya ang posisyong alkalde ng Bacoor. Ang ikalawang distrito naman ng Cavite, hawak na rin ng pamilyang Revilla mula 2010. Sa aming pagsusuri, naka-corner ng 64 projects ang Graya Construction mula 2016 hanggang 2025. Lahat ito matatagpuan sa Cavite at aabot ang halaga sa mahigit 4.7 billion pesos. Kabilang dyan ang halos 20 flood control projects mula 2022 sa Bacoor, ayon sa sumbong sa Pangulo website. Ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, gumugulong na ang investigasyon sa mahigit 60 contractors sa 20th Congress. Nabukod sa lalabag sa patong-patong na batas kaugnay ng conflict of interest, ay posibleng dawit din daw sa mga maanomaliang flood control projects. Sinubukan ng Bilyonaryo News Channel na kunin ang panig ng pamilyang Revilla, pero hindi pa sila sumasagot sa aming mga mensahe. Para sa agenda, Joash Malimban, Bilyonaryo News Channel. Umabot na sa 4.2 billion pesos ang halaga ng frozen assets mula sa mga dawit sa flood control scandal. Matapos yan matanggap ng AMLAC ang ika-4 na freeze order mula sa Court of Appeals. Sakop ng panibagong utos ang nasa 57 bank accounts, 10 real properties at 9 na motor vehicles. Una nang na-freeze ng AMLAC ang nasa 1,620 bank accounts, 54 insurance policies, 163 motor vehicles, 40 real properties at 12 e-wallet accounts. Inaasahan namang tataas pa ang nasabing halaga dahil marami pa raw ipi-freeze na assets mula sa mga sangkot sa iskandalo. Bukod sa flood control projects at farm-to-market roads, ghosted din umano ang daan-daang health center sa bansa. Welcome sa DOH ang pagkakaungkat sa issue para raw mapanagot ang responsable dito. Narito ang agenda report ni Pierre Pastor. Bukas daw ang DOH sa anumang investigasyon tungkol sa medical assistance to indigent and financially incapacitated patients o MAIFI program, pati sa umunoy 400 ghost health centers ng ahensya. Tugon ito sa pahayag ni Baguio City Mayor Benji Magalong na tila may katiwalian ding nangyayari sa DOH.
She is very happy to be inquired, to be asked, in fact, to be promoted. Kasi the more na nakukuha namin yung attention ng ating mga kababayan, the more na may pagkakataon tayo maipakita. Nag-ugat ang pang-uungkat ni Magalong dahil maraming ospital noong nakaraang taon ang nagbanta na ihihinto muna ang pagtanggap ng guarantee letters ng mga pasyente dahil hindi raw sila nababayaran ng DOH. Sa kabila yan ng inilaang 41.16 billion pesos para sa social programs para sa mahihirap na pasyente, bukod pa sa PhilHealth benefits. Sagot ng DOH dito, nade-delay lang ang payment dahil sa documentation, pero may sapat na budget ang ahensya para mabayaran ang mga ospital. Sinabi na rin ni Health Secretary Ted Herbosa na sinisilip na ng DOH ang issue. Kinikwestiyon din ngayon ng Kongreso ang umano'y ghost health centers matapos lumabas na sa 600 health centers, 200 lang ang napapakinabangan. Itinuturo ng DOH ang LGU na hindi nilagyan ng tauhan ang mga pasilidad. Hindi po ghost haunted. Bakit haunted? Kasi yung mga super health centers nakatayo sila. Kaso hindi siya nagagamit. Dagdag ni Asik Domingo, may nang-ghost din o manong contractor sa DOH na bigla na lang iniwan ng hindi pa natatapos ang construction ng ilang DOH facility. Ipinauubayan na raw ng DOH sa investigative bodies at korte ang mga kaso at ipagbibigay alam sa publiko sa tamang panahon. Kasalukuyang pinag-aaralan din daw ng DOH kung ano ang gagawin sa mga completed pero non-operational facilities para magamit ang mga ito kahit na papaano. Para sa Agenda, Pierre Pastor, Billionary News Channel. Inilabas na ng Judicial and Bar Council ang shortlisted applicants para sa Ombudsman post. Binubuo ito ni na PCC Chairperson Michael Aguinaldo, retired Court of Appeals Justice, and current Philippine Postal Corporation Chairman Stephen Cruz at retired Supreme Court Justices Samuel Garlan at Mario Lopez. Pasok rin sa listahan sina Palas Deputy Executive Secretary Annalisa Logan, Sandigan Bayan 4th Division Chairperson and Associate Justice Michael Musngi at Justice Secretary Boying Remulla. Mula sa 7 applicants, pipili si PBBM nang ia-appoint bilang susunod na ombudsman bago ang October 25 deadline. Sa ilalim ng saligang batas, nagsisilbing protectors of the people ang opisinang ito. Mandato ng ahensya na hawakan ang mga kaso laban sa mga kawani ng gobyerno, kabilang na ang malalaking pangalan sa politika. Business as usual. Yan ang sagot ni Justice Secretary Boying Remulla matapos mapasama sa shortlisted applicants para sa susunod na ombudsman. Ayon kay Remulla, tuloy lang ang kanyang trabaho lalo na't marami pang kailangang tapusin kaugnay ng investigasyon sa high-profile cases tulad ng flood control scandal. Pero anya, kahit na siya ang mapili, hindi niya bibitawan ang mga kasong ito dahil sa opisina pa rin daw ng ombudsman, babagsak ang paglilitis sa government officials na masasampahan ng kaso. The case build-up is incidental to the fact that the witnesses were given to us to evaluate if they are subject to protection, they'll be subject to protection or being state witnesses. Yan ang body of work dito ng DOJ. Otherwise, it really belongs to the Ombudsman. PBBM nanindigang hindi nito papayagang malustay ang public funds. Susunod yan sa agenda.
Traffic check ulit tayo sa EDSA White Plains naman. Mabagal ang daloy ng mga sasakyan sa northbound lane. Moderate to heavy naman ang southbound lane. Sa kabila ng kaliwat ka ng issue ng korupsyon, tiwala ang World Bank na kaya ng Pilipinas na maging upper middle income country. Pero ang tanong, paano ba ito magiging reality? Ang detalye sa agenda report ni Ivy Reyes. We will not tolerate measurement without action, nor will we tolerate the wastage of public funds. Walang perang sasayangin, hindi tayo papayag na lustayin ang kaban ng bayan. Ito ang mensahe ni President Bongbong Marcos sa harap ng Diplomatic Corps at Development Partners ng Pilipinas sa Philippine Development Forum ngayong taon. Sa paghahanda ng bansa para mapasok ang upper middle income status threshold, kailangan daw tapatan ng reforma ang goal ng Pilipinas na umangat sa global economy. Kulang na lang kasi ng $26 ang gross national income ng bansa bago ito pumasa sa $4,470 standard for upper middle income countries. Ngayong taon, sentro ang edukasyon sa mga prioridad ng gobyerno para siguraduhing handa raw ang bansa na makisabay sa pandaigdigang standards. The goal is clear. A Philippines where every child, regardless of background or circumstance, has access to quality, future-proof education. And we are taking necessary steps to bring this vision to life. And that is why for fiscal year 2026, the Department of Education has been allocated the largest proposed budget amongst all departments. Sa harap ng investigasyon sa maanumalyang flood control projects, pinabulaanan ng administrasyon na korupsyon ang nasa likod ng reduced growth rate ng bansa. Ayon kay Department of Economy, Planning and Development Secretary Arsenio Balisacan, unstable ang global market sa ngayon at hindi lang Pilipinas ang nagulat ng parehong economic forecasts. Mismo mga global organization gaya ng International Monetary Fund nag-deteriorate rin daw. Sa kabila nito, positibo ang DepDev na manageable pa rin ang inaabangang inflation rate ng bansa ngayong Oktubre. As the economy moves forward, new developments come in, and many of these indicators that we follow address those challenges. For example, those things, for example, that suffer, or the World Bank mentioned that there are, with respect to the releases of policy loans, these are conditioned by certain indicators, no, of or metrics, as we call it, of performance, no. But as I said, the world's quite dynamic and things evolve, and what we need is a quick response to challenges. Ayon naman sa Budget Department, ang New Government Procurement Act of 2023 ay isang safeguard laban sa korupsyon, partikular sa usapin ng beneficial ownership, dahil lahat ng impormasyon tungkol sa government contracts required i-disclose sa ilalim ng batas na ito. Nang magrekomenda ang Independent Commission for Infrastructure, sampahan ng graft and malversation cases, si resigned Ako Bicol Party List Representative Zaldico, isa ang beneficial ownership sa mga issue. Ito sa kabila ng pahayag Dico na nag-divest na siya at wala siyang anumang benepisyong natanggap mula sa awarded projects ng SunWest. Kumpiyansa ang World Bank na aakyat sa upper middle income economy ng Pilipinas sa kabila ng mga anomalyang ito. Payo ng World Bank, ang pagresolba ng gobyerno sa korupsyon ay mahalagang hakbang para palaguin ang investment sa Pilipinas. Para sa agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel. Hindi pa man nakakabangon sa malakas na lindol, sunog naman ang bumulaga sa bayan ng Medellin sa Cebu. Ang detalye sa agenda report ni Andrea Salve. Nagsimula sa usok hanggang sa sumabog ang poste na ito ng kuryente sa tabi ng Medellin Town Hall pasado 10:00 ng gabi nitong linggo. Sa lakas ng pagsabog, napaiwas at napatakbo papalayo ang kumuha ng video. Pagbalik ng kamera sa poste, nabalot na ito ng malaking apoy. Hindi naman gaanong nagtagal bago ito tuluyang naapula ng mga bombero na ang istasyon ay nasa tabi lang din ng lumiliyab na poste. Wala nang pong mga injured, wala nang pong tao ma'am kasi kini-clear out po namin lahat before sumabog. Apektado ang silid kung saan nakatago ang generator na gamit ng munisipyo nitong mga nakaraang araw na walang kuryente matapos tumama ang magnitude 6.9 na lindol sa Hilagang Cebu. Kinordona ito ng BFP habang patuloy ang investigasyon.
Kinontak namin yung si Beko po sa Medellin na i-off na lang lahat para walang maapektuhan mo. Dahil sa insidente, apektado rin ang ilang linya ng kuryente sa Medellin, kabilang na ang opisina ng BFP. Gumamit na rin sila ng extra generator para hindi maantala ang komunikasyon sa mga residenteng mangangailangan ng kanilang tulong. Ipinagbawal din muna ng Medellin LGU ang pagdaan at paglapit sa apektadong istruktura. Para sa Agenda, Andrea Salve, Billionaire News Channel. Bumagsak ang isang tulay sa Alcala, Cagayan kaninang hapon lang. Batay sa paunang impormasyon ng LGU, binabaybay ng ilang 10-wheeler truck ang tulay nang bumagsak ito. Naglunsad na ng investigasyon ang mga lokal na opisyal. Inaalam pa rin kung may nasaktan sa insidente. Bitcoin just hit a new record. Pumalo ang cryptocurrency sa all-time high na $125,245. Mas mataas yan ng 2.7% sa previous high nito noong Agosto. Ito na rin ang ikawalong sunod na pagsirit ng world's largest crypto na pinalakas ng matibay na stock gains at inflows sa Bitcoin Exchange Traded Funds. Isa na namang Chinese electric vehicle brand ang dumating sa Pilipinas. At sa gitna ng taxation rules, tumaya rito si bilyonaryo Romel Sitin. Yan ang agenda report ng ating mobility correspondent G. Baroga. Bilyonaryo Romel Sitin of United Asia Automotive Group is on a roll. Sa gitna ng mga hamon sa Philippine auto industry, betting big ang kumpanya sa Chinese electric vehicle brand na Radar. Kasabay ng pagdating nito sa bansa ay ang launch din ng RD6, a pickup truck model that's offered in both battery electric and plug-in hybrid powertrains. Para kay bilyonaryo Air Joshua Sitin, may good spot sa merkado ang Radar dahil iba't ibang consumers ang target nito. It's perfect for lifestyle, it's perfect for work. Companies can use it for fleet, and the best thing about it is it's EV or the plug-in hybrid variant. So you could choose either of the two. Bukod sa lumalaking trend sa electric vehicles sa Pilipinas, bentahe ng Radar ang pagiging #1 electric pickup nito sa China. Personally, I've test-driven this car and I've driven quite a few pickups, and what I like about this one is it doesn't feel like a pickup. It feels like you're driving a car. And the interior is really nice. Ayon sa Radar Philippines brand head na si Franz Declue, 99% ng pickups sa bansa ay traditional diesel. Pero dahil sa Capital Markets Efficiency Promotion Act, wala na ang excise tax exemption para sa mga modelo, kaya tumaas ang presyo ng mga yan ng hanggang 200,000 pesos. Kaya naman sa pagdating ng Radar, may panibagong option para sa mga Pilipino. We plan to get a chunk of the decline in the pickup market because of the excise tax. Campi says the decline in the pickup market will be around 10 to 20% because of the increase in price, and we plan to eat into that. Bago ang official launch, isa ang BNC Mobility sa mga nakapag-test drive ng plug-in hybrid model nito. Ayon sa Radar Philippines, best for adventure and recreation ang modelo. Ang battery electric naman ang nagsisilbing workhorse model nila. Target ng Radar na magbukas ng 11 new dealerships nationwide this year. 5 sa Metro Manila, 3 sa Luzon, 2 sa Visayas at 1 sa Mindanao. Kicking things off is Radar North EDSA na magbubukas later this month. Para sa Agenda, G. Baroga, Billionaire News Channel. Michelle D. spotted sa Paris Fashion Week with EXO Kai. Susunod yan sa Agenda.
Isa pang traffic check ngayong Monday rush hour. Sa Elliptical Road sa Quezon City, moderate to heavy ang daloy ng mga sasakyan papasok ng Commonwealth Avenue. At mabilis naman ang kabilang lane. Teamwork ang ipinamalas ng mga Pinoy junior golfer sa first ever ICTSI Elite Junior Final sa bansa. Matapos ang 3-day event, Team North ang nanaig. Ang detalye sa agenda report ni Sheila Salaysay. Nagsama-sama ang pinakamagagaling na batang golfers ng bansa sa kauna-unahang ICTSI North versus South Elite Junior PGT Championship, isang Ryder Cup-inspired na format. Nagtagisan ang Luzon, Team North at Visayas Mindanao, Team South na may edad 7 to 10, 11 to 14 at 15 to 18 sa format na 4-ball duos, alternate shot foursomes at matitinding singles match play. This one is very special for us because it's the first time that the match play was set up to be a team play. So the team North versus the South, and this is very, very special to us because we know that the South team was a strong team, but we came up on top. Isang bagong format ng kompetisyon ang nagbigay diin hindi lang sa talento, kundi sa kahalagahan ng teamwork. We felt it would be a good chance for the kids to learn to play together, no? And we in all other tournaments, golf is an individual game, no? So this is a form of team play. We wanted them to learn how to cooperate with each other, play with each other, and support each other. I feel so proud of myself and happy of our teamwork. I feel so good and I feel very proud of everyone who competed. Ipinakita ng mga batang atleta ang kahalagahan ng pagkakaroon ng kakampi sa golf na tipikal na inilalaro nilang individual sport. She's really good at my putting. She saves our birdie putts and I'm really happy that she's my partner because it's really fun to have her as my partner. She saves me from the bad shots that I hit where I despise it. And it's easier if I have a teammate. I felt very happy. I felt like this, like I just won something. Like I felt good. It's my first time winning. Having a teammate is like you have to like decide like if your partner wants to play risky and you can just like if he goes like in a bad spot you will just play safe. I enjoyed being with a partner because they're fun and confident to win to the North team. Sa pagtatapos ng Junior Philippine Golf Tour, saludo tayo sa lahat ng mga batang golfer na buong pusong lumaban. Sa talentong pinapakita nila, unti-unti nilang inaangat ang bandila ng Pilipinas sa global stage. Para sa agenda, Sheila Salaysay, Billionaire News Channel. More celebrities turn heads sa Paris Fashion Week. Umatid ang ilang megastars from the music and movie industries sa presentation ng Spring-Summer 2026 collection ng Valentino. Kabilang sa mga guest, sina Lana Del Rey, Coleman Domingo, Megan Faye, and Joseph Quinn. Naroon din si Subin of Tomorrow by Together and sina Ray at Liz of IVE. Now, another K-pop superstar sent fans into frenzy with his long brown coat paired with a leopard-printed tie. BTS-V made a stylish attendance sa event ng Celine. This marks his first appearance sa Paris Fashion Week. Now, from one K-pop superstar to another, spotted din sa Paris Fashion Week si Kai ng EXO, who even met Miss Universe Philippines 2023 Michelle D. The two attended the show of Lacoste. Also there, internet personality Jacob Roth, Sara Labati, Ann Curtis, and many more. Other Filipino celebrities na nasa French capital include Gabby Garcia, Maggie Wilson, and Pia Wurtzbach-Jansi.
Agot Isidro at Regine Velasquez Alcacid speak out against corruption. Susunod yan sa agenda. Traffic check ulit tayo. Sa Commonwealth Batasan, mabagal ang daloy ng mga sasakyan papuntang Fairview at papasok ng Batasan Road. Mabilis naman ang kabilang lane. Teachers' benefits ang sentro ng mensahe ni PBBM sa culminating program para sa National Teachers Month ngayong araw. Kasama sa kanyang pangako ang pagbibigay ng 10,000 peso allowance para sa mga kailangan sa classroom at pagbabawas sa required school forms ng mga guro. That is why we signed the Kabalikat sa Pagtuturo Act, granting a tax-free teaching allowance for public school teachers. Sa 2026 budget, naglaan ng DepEd ng 114.38 billion pesos para sa sahod at benepisyo ng mga teacher. Kabalikat din dito ang karagdagang 60,000 teaching positions. Pero panawagan ng isang guro, sana raw ay hindi lang naalala ang kanilang papel sa lipunan tuwing ipinagdiriwang ang Teachers Month. Sana hindi lang World Teachers Month nagkakaroon ng ganong mga recognition sa mga teachers. We needed to be appreciated and loved by our government in a form of cash siguro, salary increase for the teachers. Piso installation fee is real dahil ang Globe may promo sa mga gustong gawing smart ang kanilang mga tahanan. Ang detalye sa agenda report ni Paulo Barcelon. May bago nang pwedeng paggastusan ang mga bonus ng mga mahilig sa home improvement. Yan ay ang pagpapalinya sa G-Fiber Prepaid ng Globe at Home, kung saan mula 1,499 piso na lang ang installation fee pag bumili ka ng Xiaomi Intelligent Devices na siyang makakatulong na gawing smart home ang bahay o kondo mo. Ayon sa Globe at Xiaomi, malaking hakbang ito para matulungan ng mas maraming Pilipino na makakuha ng digital access at gadgets sa kanilang mga tahanan. Ito yung tinatawag natin na gift of connectivity this holiday season. So if you look at it, apart from just giving you the connectivity, the fact na you can enjoy or may experience mong safety and security with the CCTV, di ba? Powered siya by internet, yung mga doors, yung mga locks sa bahay mo. Kung meron tayong mga favorite pets, animals, meron kang mga pet feeder. Ayon pa sa Globe at Xiaomi, iba't ibang devices ang pwedeng ma-avail ng mga magpapakabit ng linya at mabilis raw itong mai-install sa inyong mga bahay. We're committed to providing the best customer experience possible. So our installers can visit the home of our customers within 24 hours. Everything we do is designed with one person in mind, which is our user, and an entire product lineup is built to create incredible experiences and make life more intelligent and convenient.
magtatagal ang piso install promo ng Globe hanggang November 19. Para sa Agenda, Paulo Barcelon, Billionaire News Channel. 50 years strong na ang PBA at para i-celebrate ang Golden Anniversary, Grand Reunion ang kanilang treat sa lumalaki nilang family. Yan ang agenda report ni Sheila Salaysay. Naging nostalgic reunion ang 50th season ng PBA sa pagsasama-sama ng league superstars, past and present, sa homecoming event at opening ceremonies ng liga nitong weekend. Tampok sa selebrasyon ang pagkilala sa 50 greatest players, ang Lea Awards para sa achievers ng Season 49 at ang inaabangang opening ceremony kung saan nagharap ang Ginebra Gin Kings at Magnolia Hotshots. Isa sa 50 greatest players si Abante TV Sports Program host Jerry Codinera, ang nagbalik tanaw kung bakit siya tinawag na Defense Minister ng PBA nang dumulo ito sa fellowship event sa Meralco Theater noong Sabado. The way I play the game, it's mostly I'm being assigned sa mga imports, sa mga high-scoring players. So, yun. I took pride in doing that job and siyempre yung when I broke the record of Papa Mon Fernandez, yung 11 blocks niya, nagawa na break ko yung record. So, yun. Nag-stick na yung defense minister. Di kumukupas ang hype ng Pinoy sa basketball. Kahit ilang dekada na, PBA pa rin ang source ng idols, highlights at moments na inaabangan ng lahat. Yung fire, nasa pa rin dugo ng Pinoy yung basketball. Once na may game, hindi pwedeng hindi kasi silip sa TV mo Kinabukasan sa ingranding seremonya sa Novotel, Manila, tinanggap ni Junmar Fajardo ang kanyang 9th Most Valuable Player Award. Speechless ako. Di ako mahilig sa speech. Kinakabahan ako pag speech, pero yun nga, masaya ako na nakuha ko yung 9 times MVP. So, di ba? Nung na-injured ako, nung nabali yung yung TB ako, maraming nagsabi na wala na, hindi na ako makakabalik sa PBA. Pero kahit nga ako, nag-cross din sa isip ko na baka hindi na nga talaga makakabalik kasi nga bali na yung ko Pero yun, ginawa ko yung therapy ko religiously. Credit din sa sarili ko. Credit din talaga sa sarili ko. Kasi hindi ako nag-give up, di ba? Kung nag-give up ako, sana wala na ako ngayon dito. Pero yun nga. So, thankful rin ako. Thankful talaga ako kay God. Kay God talaga lahat to. Kung ano meron ako ngayon, si God lang nag-provide sa akin ito. So. Itinanghal naman na Rookie of the Year si RJ Abarientos na agad nagmarka sa kanyang unang season sa liga sa pamamagitan ng matatag na laro at leadership sa court para sa Barangay Ginebra. Sa lone game na naeg ang kanyang coaching debut si Alay Tenorio, nang pamunuan nito ang Magnolia sa isang 80-73 victory laban sa kanyang dating team Barangay Ginebra sa Araneta Coliseum. 5 dekada ng galing, tapang at pagmamahal sa laro. At sa muling pagbabalik ng mga alamat ng liga, pinatunayan ng PBA na ang init ng basketball ay patuloy na naglalagablab para sa Pinoy fans at magsisilbing inspirasyon sa susunod na henerasyon. Para sa Agenda, Sheila Salaysay, Billionaire News Channel. Spotted ang ilang Pinoy celebrities sa Singapore Grand Prix. Kabilang dito ang couple na sina Aubrey Miles and Troy Montero who cheered for Ferrari and Red Bull. Bumida naman si Miss Universe 2018 Catriona Gray na siyang nag-host ng Ferrari Night ng Ital Auto in yet another stunning red gown. Naroon mismo si Formula star Lewis Hamilton. Dumalo rin sa Singapore Grand Prix sina RC Munoz at John Estrada. Meanwhile, patuloy ang pag-speak out ng ilang artista laban sa corruption and other issues sa government. According to Agot Isidro, dapat maging part ng public ng investigations and hearings, particularly that of the Independent Commission for Infrastructure. She also calls for the release of documents and pieces of evidence gathered. Anya, we demand transparency and inclusivity. Pera namin yang ginagastos nyo. Bakit tinatago sa amin? Regine Velasquez Alcacid
also expressing her anger. She says hindi natatapos ang korupsyon dahil walang consequences. Justice, she laments, is selective. And that's it from my end. I'm Monique Tuzon. Back to you, Karina and Willard. Thank you very much, Monique. And Lunes nalulungkot na ka Lunes. na nagbitiw na si Senator Ping Lacson sa Blue Ribbon Committee. Yes, so kasi he held so much promise no, 'di ba? Oo. Kasi image na crime buster, investigador, talagang reformist, tapos biglang aalis sa eksena. Oo. Ano Sino ba pa yun? yun? Did that have anything to do, you think, with that photo? With the Discayas? Yun lang naman, photo. Kahit saan naman pwede ka mag-picture taking. Hindi siguro. Baka may mas malalim na dahilan. Ano? Ibig mo sabihin, baka may kinalaman sa sa mga nauungkat niya na hindi niya dapat ungkatin? Kasi Ganon? ang words na ginamit ni SP Soto, frustrated daw si Senator Lacson. Okay. Oo, Well, so, nagpo-frustrate, kung sakali naman, sino ang papalit? Sa Dapat part of the majority. Yeah, ideally part of the majority, baka pwedeng si Senator Risa, pwede. Bakit ayaw mong banggitin yung iba? Para mo na rin sinabi lahat sila may sabit. Ang hirap mamili kasi Ha? Ang hirap mamili. Kailangan mong pumili ng hindi mahahanapan ng butas. Oo, Hindi parang ba? Isa-isa kasing lumalabas yung mga reports Oo. na laging may dawit si ganyan, may involvement si ganito. Kung hindi siya, asawa, kamag-anak. Siguro dapat na lang, alam mo sila lang naman ang nakakaalam niyan. So dapat siguro mag-volunteer na lang yung isang miyembro na alam niyang talagang wala siyang sabit. Na malinis siya. Na yung talagang kahit pag-imbentohan siya, hindi yan mapapatunayan. Madali lang kasing ngayon, magbanggit ng pangalan, o magpakita ng litrato. Pero tanging yung tao lang ang makakasabi, yung siya mismo. Hindi ba? Sino ang hula mo na susunod? Kung mananatili ang majority, feeling ko si Senator Risa. Really? Nasa kanya Pwede. yung gravitas. Or Senator Kiko? Pwede rin. Baka yes. pwede rin, So, titingnan na lang natin. Yung ICI, tingin mo, dapat magsapubliko? O sobra ng overtime namin? Ha? Anong tingin mo? Ako medyo mas pabor ako na sige, wag natin isa publiko kasi maraming gumagamit din Oo, trial by Yes, at publicity. maraming ginagamit din yung public hearings para i-push yung agenda nila. Correct. I-push yung kanilang naratibo. Oo, Kaya pero tuloy kailangan lalong lumalabo kailangan malakas ang ang kumpiyansa ng tao sa komposisyon Yes. ng ICI Oo. At para kailangan- yun na nga payagan na sila maging private investigation. No? Kailangan credible yung magiging findings at no sacred cows. Right. in the end. At the sooner may mapakulong, the better. Yes. Snap kulong na lang at snap arrest. kulong. Ay, ang ganda. Imbis sa snap elections, snap kulong. Oo, yan na lang pa Christmas nyo sa amin. Galing, 80 days ah. to go before Christmas. Yan. Segue. At yan ang ating agenda ngayong gabi. Ako si Willard Cheng. At ako si Corina Sanchez Rojas. Sa bawat issue may anggulo. At ang balita may agenda.